Hi, magandang gabi po mga folks. Magandang umaga, tanghali sa aking mga kaibigan kung saan man kayo naroroon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ay si Kaloy, isang nurse at hindi po ako doktor pero may malawak na karanasan bilang isang nurse sa California, Hawaii at Saudi Arabia. Ako po ay magbibigay ng reaksyon sa aking napanood sa TV mula sa isang napakasikat na programa na nagbibigay po ng saya sa buong Pilipino at ito po ay tungkol sa kanilang programang COVID Survivor. Gusto ko pong magbigay ng comment dahil ako rin po ay isa sa mga nag-survive sa COVID. Tatlo po sa mga inimbitang survivors ang nagbigay po ng isang magandang pag-asa para malabanan ang sakit na COVID. At base po sa kanilang mga kasabihan, ang tumatak po sa aking isipan ay ang sinabi ng isang survivor na ang pangalan ay si Ricky. At ito ay yung sinabi niyang, habang may buhay, may pag-asa. Okay po, gusto ko pong talakayin po ang tungkol po dyan sa sinabi niyang kasabihan. Unang-una po ay sa lahat ng mga sumali sa programang yan, sila po ay naging positive COVID. Sila po ay na-swab test, sila po ay nalagay sa isolation, na quarantine at na hospital. Doon po sa pangmagat na sinasabi ko o sa kasabihan na sinasabi ko, habang may buhay, may pag-asa. Pinamalas po lahat ng mga survivors na yan ang mga pamamaraan kung paano sila nanatiling buhay. Unang-una, ang alam po natin at alam ng karamihan na ang tinatamaan ng COVID virus ay yun pong mahina ang resistensya or ang sinasabing immune system. At dito po sa mga katanungan, mga sagot ng mga panauhin sa programang iyan ay ang tatlong pamamaraan ang nakita kong mabisa na nakatulong sa pagpapataas o pag-maintain ng immune system. Yung pong isang contestant ng pangalan ay Ricky. Kung mamamarapatin pong banggitin ko na lang po ang pangalan. Ang sinabi po niya magmula nung nadala siya sa hospital, wala siyang ginawa araw-gabi kundi magdasal. Which is naniniwala po ako dahil yan din po ang nangyari sa akin nung nandito po ako sa Hawaii. Na-hospital po ako ng 3 weeks. Wala rin po akong ginawa kundi magdasal. Malaking tulong po kaginawaan po yun. At nakakaluwag po ng dibdib pagkausap mo po ang Diyos. At yung isa naman po, ang pangalan po ay Weng. Nabanggit din po niya na siya po ay nasa isolation, na hospital, at wala rin po siyang ginawa kundi hindi po siya nawalan ng pag-asa. Ibig sabihin, at siya ay uminom ng mga herbal, mga malunggay tea, binanggit po niya yung mga dahon-dahon para po lumakas ang kanyang immune system, which it works, I believe so. Yun po ang kagandahan po ng mga herbal, nalabanan po, tumaas po at lalong lumakas ang kanyang immune system at naiwasan ang paglala ng COVID sa kanyang katawan. At yung isang contestant po na aking napansin din po ay si Jewel. Nabanggit din po niya na naging positive at naalagay din sa isolation. Ang ginawa naman po niya para malabanan
ang paglala ng COVID sa kanyang pangangatawan. Ang ginawa niya pong panlaban ay ang mag-ehersisyo, nagsumba para lumakas po ang kanyang pangangatawan at kasabay na rin po ang kanyang immune system. Yun po yung tatlong tumatak sa aking isipan habang pinanood ko po 2-3 beses ang programang ito ng aking hinahangang TV station. Kasi po, pag hindi ka lumaban o nawalan ka ng pag-asa o kahinaan ng loob, lalala po, lalong babagsak ang immune system mo at mapapalagay ka sa peligro. Sa bagay po, marami pong factors na magiging dahilan, katulad po ng nangyari sa akin. Unang araw, positive daw, nag-quarantine po ako. Ika-5 araw, 6, lumala ng lumala yung ubo ko hanggang nahirapan na po akong huminga. Nag-self-quarantine ako. Pero ang kaibahan nga lang po sa kanila, ako po ay mas may edad sa kanila. 62 years old po ako, which is one factor po na karamihan po sa ating mga mababasa ay malimit tamaan ang mga 60 above na edad. At mas mataas ang mortality sa kanila. Isa pa po, ang isang magiging dahilan kaya naging severe yung aking kaso, ako po ay may mga underlying disease tulad ng diabetes, hypertension, COPD. Nung nadala po ako sa hospital, gusto ko lang pong banggitin ito, hindi po sa tatakutin ko po ang mga tao na imbes bagkus sila ay dapat mag-ingat. Tulad nga, ulitin ko po ulit, pinupuri ko po yung mga nag-guest po sa programang yan dahil sa kanilang kalakasan, positive way or thinking, at nalabanan po nilang paglala. Kasi po, ganito po ang hahantungan po niyan. Bigyan ko lang po kayo ng mabilis na kaalaman. Pag ang COVID virus ay napabayaan po, ang number 1 na magiging komplikasyon po ng COVID-19 virus ay tinatawag na pneumonia. Kaya ang tulad po ng akin, ang diagnosis ko po ay COVID pneumonia. Kaakibat po ng COVID pneumonia, pag napabayaan po, ay magiging severe ang acute respiratory failure, katulad po nangyari sa akin. Ako po ay pinapirma, tulad na nabanggit ko nung una kong video, ako po ay pumirma, nagbigay po ako ng consent na gumamit ng experimental drug, which is yung remdesivir. Binigyan din po ako ng dexamethasone, which is sa pamamagana po, kasi namamagana po ang aking lungs. Kaya po ako nahirapan huminga. At nakatulong po yon. Isa pa, binigyan din po ako ng convalescent plasma, which is nabanggit din po sa programang yan. Ang plasma po, kung gusto ko lang po mag-added information, ang plasma po ay isang protein part ng blood na nagke-carry ng antibodies at makakatulong po sa panlaban sa antigen o yung mga bacteria or virus sa katawan ng tao, tulad ng kaso ng COVID virus. Malaking tulong po yun sa akin, yung plasma, remdesivir, which is antiviral, at yung dexamethasone, which is a steroid. Sinabi ng aking doktor na ang classification ko ay severe COVID pneumonia. Ang status ko po ay severe case. At kung napabayaan pa ay babagsak po ito sa most critical na COVID, which is magkakaroon po ng
ARDS or Acute Respiratory Distress Syndrome or ang tinatawag na wet lungs. Ganito po ang mangyayari pag napabayaan po. Ang mild, pumunta po ng severe, magiging critical, pneumonia. Ang nangyayari po kasi, ang COVID virus, umaatake po yan. Pag hindi po nagamot, pupunta po sila sa kaduluduluhan po ng ating lungs, yung tubo, at kung tawagin ay alveoli. Ang alveoli po, dyan po nangyayari o nagaganap yung exchange ng oxygen at saka ng carbon dioxide para ho sa normal na paghinga. Pag naatake po ng virus ang alveoli, namamaga po yan, at pag namaga po, magkakaroon na po ng increased fluid dun sa mga sacs. So, ibig sabihin, imbes na hangin ang napupunta dun sa alveoli, ay tubig na dahil sa pamamaga. Diyan na po magkakaroon po ng severe or critical acute respiratory distress syndrome. At ang gagawin po dyan sa mga ganyang kaso ay, ang mga pasyente po ay ina-attach na po or humihingi na lang po through ventilator. Alam niyo na po ang mangyayari. Nasa critical or ICU na po sila. Critical case na po yan. Ulitin ko po, malaki ang papuri ko sa mga contestants sa nagawa po nilang positive thinking, nalabanan po nila. Hindi po sila nawalan ng pag-asa at sila po ay nagdasal, nag-exercise, uminom ng mga herbal para palakasin ang kanilang immune system. Yan po ang pinaka-bottom line. Kaya po sa mga karamihan po na mag-ingat po kayo. Unang-una yan po ang ating depensa. Mag-ingat, follow the protocol, mag-mask, mag-face shields, maghugas ng kamay, umiwas sa mga crowded group. Yan po ang unang-una. Pero dun sa programa, yung tatlong nabanggit ko po, dasal, uminom po ng mga herbal, mga gamot, at mag-ehersisyo para palakasin ang ating immune system. Yan po ang aking natandaan na magandang ipamahagi po sa inyo. Kasi otherwise po, wala na tayo sa mundong ito katulad nangyari sa akin. Maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa aking mga kaibigan sa kanilang mga dasal. Magandang gabi po. Mag-comment po kayo. I-like niyo po at subscribe po ang aking video at channel. Magandang gabi. Salamat po. Sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo about COVID. Thank you. Magandang gabi. Bye-bye.